One, two, three. Welcome sa isang panibagong episode ng ulit. Sorry. Napaghalo ko yung isa, isa machong chismisan, sorry. One, two, three. Kamusta mga papa? Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040. Kamusta mga papa? Dahil sa mga nakikinig, matatawa kasi kami dahil second take to nung intro dahil yung ini-intro ni Ingo, napa-intro siya ng Machong Chismisan. Kasi medyo matagal yata kami hindi nakapag-recording. So, nasanay kami sa ewan ko dito, Ingo. Sa Pero yun, original na... kamusta ba, Ingo? Medyo matagal tayo hindi nakapagkwentuhan dahil ang busy eh. Anong balita dyan sa Okay, iyo? ito tag-ulan na. Sabi nila El Nino, pero maganda to kasi at least alam namin na may tubig pa rin yung aming kabahayan. Diyan ba Yun. sa Australia? Dito winter na eh. Nangangati na naman nga ako eh. Kasi yung nagda-dry yung balat mo. Winter? Oh, winter. Winter na dito. So, medyo malamig na. Pero alam mo ba Tristan dati, yung mga kapag panahon ng winter, Mm. ito yung mga panahon na mga tao iimpok ng mga Ay, oo, pagkain. pare. Ano yan eh, yan yung, tama, nag-iipon sila. Dahil para for the rainy days nga daw, di ba? For the rainy days, oo, Oo. tama. Napakaganda ng ng buti nga nasabi mo yan eh. Hindi halatang medyo scripted tong mga de buti nga nabanggit mo yan kasi na siya na medyo nababagay sa natin ngayon sa pag-uukwentuhan natin. Yung bang ginagawang investment yung mga anak. Pero Oo, hindi lang yun tsaka yun. Sige, go. at saka yung ginagawang safety net yung mga magulang. Mga Financial magulang. safety net ang mga magulang. Oo. Yung mga actually ako gusto ko na magre-react na ako diyan yung mga ginagawang safety net yung mga magulang. Tsaka yung mo yung parang kung umasta akala mo pera nila yung ginagastos nila. Pero pera pala ng magulang nila. Oo, Ang kinakainis ko diyan dati, yung mga ganyan, sila yung nagkakaroon ng mga magagandang girlfriend. Kasi kasi sila nakakaroon ng kotse, sila unang-una may nagkaroon kotse ng sila kotse. tapos sila yung may pera. So laging ang ko talaga diyan dati, tangina pera naman ng magulang nila yan. Di nila pera yan. Pero yun nga, sila pa rin yung nakakakuha ng mga magagandang girlfriend. 'Di ba? Pero, siyempre, hindi din natin pwedeng i-discount yung mga parang um, child of owners, mga Oo, COO, COO 'no? na baka talagang inline sila na sila talaga mag-take up ng business kapag Mm. wala na yung parents sila. Pero siyempre, yung tinutukoy mo naman, ito yung mga tipong bomb na nga, Oo, bam. tapos umaasa pa sa magulang. Oo, yun medyo yan eh. Parang ako nga ako pare yan yung isa sa mga fear ko na mangyari sa mga anak ko eh. Kunyari Yung umasa na lang sa'yo, oo, maging tambay. yung mga tipong kasi neto pa lang nagpaalam na yung anak ko sa akin eh. Wag ko daw siyang palayasin pag 18 na daw siya eh. Ito Oh, seryoso wow. pare Seryoso at sinabi niya parang a few months back sabi niya sa akin, sabing gano'n sa amin nang nasa kotse kami, "Tatay, is it okay if I stay with you guys when I'm 18? Can you not kick me out?" Kasi yung mga kaklase ko yun yung kuwentuhan nila eh, na pinapalayas na daw, mga 16 pa nga lang daw dito pinapaalis ni. Pero yung sa mga classmate nung anak mo, mga puti ba yan or Mga mixed puti. race? May Mga mga puti puti, naman pala oo, eh. mga puti.
So, yung iba umaalis. Pero tingin ko hindi pagka ano, feeling ko hindi nga aalis 'tong mga anak ko dito, eh. Yun nga worry ko, eh. Malay mo naman pagdating ng college, eh, magpunta na lang sila sa Sydney Ano or tingin sa ko mga pagka yung mga anak ko pagka nagka-shota 'to, aalis yan. oo. Oo, siyempre Unless dun yan may sa basement ba kayo? ano May 'no? basement ba kayo? May basement ba kayo sa bahay Wala, niyo? wala. Unless susunod yang mga yan sa amoy ng pekpek. Hindi, Oo, anyway totoo yun. yun. Pero yun Yun nga, talaga pero magpapalis. alam mo sa totoo lang, yun nga yung mga ginagawang investment. Babalik ko lang ulit sa topic natin. Ano kasi, yung mga ginagawang investment yung mga anak, ano rin yan, eh, parang medyo ang hirap niyang maging ibalanse, eh. Kasi pagka Hmm, naging against ka dun sa ganong kaugalian, parang ang dating mo is wala kang utang na loob sa magulang mo. oo. Ingrato. Oo. Tama ba? Ingrato, oo. Pero yung mga woke na mga bata ngayon, yung mga pamangkin-pamangkin namin, mga nakikita akong post sa Facebook ganyan, Hmm, "I will not be your investment," mga gano'n. "I am not an investment." Mga gano'n yung mga post sa Facebook o kaya mga tipong, "Dapat meron akong sariling buhay, ganito, ganito. Hindi ako pinanganak at hindi ko kayo responsibilidad." Yun ang sinasabi nila sa magulang nila. tapos tina-type na nila yon habang kumakain sila sa hapagkainan ng magulang nila. Oo, Putang ina. oo, putang ina. So ako naisip ko nga yun, putang ina, naisip ko yun, eh, sabi ko, "Tangina nito, ah." Kung minsan nga naisip ko gusto ko mag-comment dun sa Facebook nung pamangkin namin, eh, na Oo. parang Na ano, hindi naman kailangan na palamunin mo yung magulang mo, eh. Tsaka parang kakaumpisa mo palang mag-work, nagmamalaki ka na kaagad. Kasi eh, yun nga, malamang nakatira pa rin mapapansin yun sa ano, sa bahay yun ng nga, magulang niya 'no? nag-uumpisa ka palang magtrabaho, nagmamalaki ka na kaagad. Tapos parang hindi ka pa gano'n ka-establish, parang kumita ka lang ng Hmm. konti parang ang yabang mo na kaagad naman. Feeling mo naman aagawin kaagad sa'yo yung pera. So, feeling ko hiningan niya ng ano, mga 1,000 dun sa kanyang ano, sa Yun kanyang nga, payslip. parang pagka hiningan ng pera ng konti nung magulang parang parang ang sama-sama ng loob. Pero sa iba, ano ba yung mga experience mo diyan sa ganyan, Linggo? Pero bago diyan, ano, balik muna tayo dun sa ano, sa ginagawang financial safety net yung mga Safety net, magulang. oo, yan. Kasi medyo guilty ako diyan. Hindi naman sa humihingi ako sa ano, sa parents ko na as in parang humihingi ng allowance sa parents ko. Pero back of my head, iniisip ko na, pucha, pagka nagkandaleche-leche ako sa trabaho, may feeling ko naman sasaluhin ako ng, actually, hindi ko pa nga alam kung sasaluhin ako ng parents ko eh. May question mark doon na feeling ko naman sasaluhin naman ako ng parents ko. Tsaka, itong, itong, swinerte din ako, itong lupa namin eh. Itong lupa kung saan nagpagawa ng bahay eh. Ano, sa parents ko. Hindi ko nga lang alam kung ililipat sa pangalan ko. Baka kasi mamaya eh, ano eh, palayasin din ako ng parents ko pagdating nila dito next month eh. Pero ayun pare, ano, sa akin, ang iniisip ko yung parents ko, financial safety net. Pero, kumbaga sila yung pinaka last resort ko pag nagkanda leche-leche ako sa Hmm, sa buhay. Or kung kunyari may aksidente nangyari sa akin, yung mga ganun. oo. Na alam ko na yung magulang ko yung magtutuloy sa edukasyon ng anak ko or pagbayad sa ano ba yung kailangan bayaran dito? Sa kuryente, sa bahay, Hmm. ganun. Pero yung tipong sila yung magbabayad ng ano, ng pagkain ko or ng internet ko, wala. Hindi ko yun iaasa. Usually ang inaasa ko sa magulang ko yung mga malalaking bagay. Yung mga hindi ko kayang bayaran in one go. Pero Pero yun nga, ang maganda kasi diyan yun nga sabi nga nito ni Ram dito sa chat natin 'no, na meron kang konting wiggle room para makapag-take ka ng risk.
Hmm. Ayun tama si ano, si Maganda. Ram. Ano nga eh, ito nga yung irony nung growing up. Sinasabi ng parents ko na, uy, pag nagkasawa na kayo, bawal kayo tumira sa bahay. Hmm. So, parang 21 years old pa lang ako or 20 years old. Nagrenta na ako sa sa labas. Kahit Eh, hindi ka pa naman yung, nag-asawa nun, eh. hindi pa. Pero doon pa lang, umalis na kaagad ako. Ah, Pero hindi ako hindi ako sumunod sa amoy ng pekpek ah. yun Wala, pala nga sasabihin ko nung lumabas ka ba ng bahay, kumakadyot ka na. hindi, wala. Nag-ano pa lang ako. nag Nag-ano pa lang ako, nag-enjoy lang ako na makabili ng mga pagkain na hindi ko nabibili. So, anyway, parang kompas ba yung titi ko? Kung saan yung may pekpek eh, doon. Delikado yan ah. Pero ayun nga pare, yung sa ito nga yung irony diyan. Nung sinabihan kami ng parents namin na pag nagkasawa na kayo, layas na kayo, bumukod na kayo. Pero nung time na ako kasi yung huling nag-asawa eh. Um, Pinapabreak na kami sa bahay. Kasi Ah, wala daw titira, sayang naman oo. daw yung bahay, nabubulok lang, inaanay, which is true naman. Walang Mm. Saang as bahay in yun? yung dito sa Bulacan. Ang Yun. daming bahay, ang yaman talaga nito ni Ingo, sarap ng may Oh, safety net na magulang talaga. isang block sa amin eh. Hindi Hmm. joke lang. Hindi pero ayun, siguro nung time na yun, parang naisip nila na okay na siguro yung itong mga kolokoy nating mga anak. Sa tingin ko pwede na silang kumbaga may privilege na earn namin yung privilege na tumira Ah, sa bahay nila. parang kumbaga pinaalis muna kayo para matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Oo. Ang nangyari kasi, pare, ang tagal-tagal nilang sinasabi na mag-move in na kami dito sa Mm, sa Bulacan. Ang like kong sinasabi sa kanila, yung trabaho kasi namin nasa Maynila. hmm, So hindi practical yung yun nga magkaroon ng bahay dito sa Bulacan. mm. So pero nung nagkaroon ng anak, yun, doon na na-realize namin na okay na, pwede na kami magano. Mukhang mukhang better na yung yung tumira sa subdivision. Mm. Tapos lalo na nung nagkaroon ng pandemic Oo, na naka-work from home. So talagang kailangan talaga namin mag-move back sa so sa dun sa sa bahay. parents mo. Pero Oo. pero yun nga, so nung umalis ka ba sa bahay ninyo nung 21, 21 Mm. ka, Oo. um, tawag dito, nasa isip mo pa rin ba nun ano, may safety net ka na parang, 'pag kung sakali namang mawalan ako ng work, andiyan naman si mom and dad. Ay, nung time na yun, Oo, wala kasi nung time kasi na yun, nung nag-start ako, wala din silang wala din silang extra eh. Wala din silang mm, extra income. As in, wala din silang income. Tapos, ang ginagawa ko, kaya ako bumukod. Kasi, parang iniisip ko, kung hindi ako makakapagbigay sa bahay, at least hindi ako maging pabigat sa bahay. mm. Yun nga lang, pag umuwi ako, dala-dala akong laundry. May Lugi na pa lamandera naman. ka. Pinapalaba ako doon. So, so siguro yun yung pinaka, ano ko, Tangina. depende, pinaka-dependency ko sa bahay namin. So, ayun. Yung laundry pare. Mahal kasi Tangina. ng laundry, 300 pesos yung mga 8 kilos yata yun, noong time na yun. So, ano pala tayo, Ingo, baliktad pala tayo. Kasi sa akin kasi, ano parang medyo ako yung nasa side nung naging, insurance ng magulang. Ah, okay. Kasi Oh.
Anong Nung kwento mo dyan sa nung insurance? unang nung ako kasi yung first na naka-graduate dito sa pamilya namin. Tapos ako Mm. yung nakapagtrabaho kaagad nasa office, gano'n. Hmm. Ta's yung mga kapatid ko medyo nagloko. Oo. Actually, nagloko lahat sila. Tapos ang ano ko nun, nung nagtatrabaho ko nun, parang yung kalahati ng sweldo ko, binibigay ko sa bahay. Sa family. Oo, So kasi ikaw yung naging breadwinner? nag-ano, naging breadwinner ako dahil medyo, yun nga, yung tatay ko kasi, taxi driver, Hmm. yung nagba-boundary ta's di naman kumikita, eh. Oo. Ta's yung nanay ko yung parang ano, nag-o-office, pero yung mga maliliit na office Hmm. lang. Ta's alam ko nagsara pa yung office nila dati. Hmm. Bago ako gumraduate nagsara yun. So, nawalan ng trabaho. So, umabot sa point na parehong walang trabaho yung magulang ko, ta's may mga Hmm. kapatid ako, Hmm. tapos nagre-rent kami ng bahay, ta's ako lang yung nagtatrabaho sa bahay nun. So, Oo. parang ako yung nagbabayad doon lahat. Yung upa, Lupa, tapos kuryente, ganyan. pagkain. Na Grabe yung may panganay Kuya kaming kapatid Tristan nun, ah. may panganay kaming Oo. kapatid nun, ano, Hmm. na nagda-drugs pa nga yung kapatid ko nun, eh, yung kuya ko na ate. Sa Na sa'yo ba kumukuha ng pang-drugs yung kuya mo? ninanakaw yung mga gamit ko. Okey. Sobrang bad trip yun. Matutulog ako, mada-divertan tayong konti. Ang hirap nun pare ano kasi, natutulog ako hawak-hawak ko yung wallet ko. Kasi ano, Kasi ang hirap ninanakaw naman niya, yun nagnanakaw sa talaga siya. sa loob ng household nanakawan Oo, ka. ta's pagka Tas meron ku kang gamit na nalingat kang konti, mawawala na mm. lang yun. Makita mo Shit. suot na ng mga taga-squatter diyan, kasi binenta na niya. Mm. So, Mm. yun nga. So, medyo gano'n yung nangyayari. Ta's ako parang ang pakiramdam ko nun, so ako medyo kaya nga medyo nage-gets ko yung mga ibang mga bata ngayon na nagpo-post ng mga sa Facebook na mga, um, hindi ako insurance, bla, bla, bla. Kasi Oo. ako dung point na yun, naisip ko din naman yun, eh. Pero siguro ang sa'kin lang is naisip ko parang hindi ko naman kayang talikuran yung mga kapatid ko, tsaka yung Mm. magulang ko. Kasi alam ko namang wala, eh. Wala naman silang Oo. magagawa, eh. Parang ano sila, eh, hindi ko kayang tiisin na Oo. aalis ako dito. Laging laging yung nasa utak ko yun na parang, "Hindi, aalis na ako dito." Kasi kailangan kong mabuhay sa sarili kong buhay, yung ano, parang I need to think about Mm. myself, yun yung Hmm. utak ko nun. Pero tuwing mag-a-attempt ako, makita ko tangina kawawa yung mga kapatid ko, kawawa yung nanay ko, kawawa yung tatay ko, Hmm. parang yun yung nasa isip ko lagi. So parang ako, hindi na lang, 'di okey lang, parang wala na akong ano, wala na akong choice, so ganun na lang. So hanggang ganun ng ganun tapos actually kaya rin nga ako 'di ba nga nagtanan nga ako. Parang yung Oo. pagtatanan ko na yun, yung Tinanan nag-asawa ko. ka ba o binahay ka nung ex-wife mo? Binahay nga ako. Hindi nung binahay nga ako hindi naman ako binahay, pero yun nga nun, yun yung parang ginawa kong rason para makaalis ng bahay. Hmm. So ano, Kaya napapayag ka ba yun ba yung isa sa mga rason kaya mabilis ka din nagpasya na sige pakasal na tayo oo, para makalimutan ko na 'tong para maisip ko kaagad na parang, okey, eto na yung escape route ko. So Mm. wala na akong mag-asawa na ako, pero right nung ganun pa din yun, 'di meron ka na, lumipat na ako, nagtanan, umalis ako sa bahay. Pero ang nangyari pa nun, nadagdagan pa ako lalo ng gastos. Kasi nagre-rent kami nung Bakit? ex ko ng bahay, Ah, pero okey. hindi ko iniiwanan yung responsibility ko sa bahay namin. Oo, Nag-aabot pa rin oo. ako. So, sagot ko pa nun Mm. yung baon kasi yung isang kapatid ko nagna-nursing, eh. So, yung baon nung kapatid ko sinasagot ko, tapos nagbibigay pa rin ako nung rent nila sa bahay Oo. at nung mga iba pa nilang mga expenses.
Papaano yun? Eh di ba puro kayo lalaki? Mm. Eh di ang lalakas kumain naman ngayon. Oo, oo. So, parang nadoble pa. Eh, may sweldo din naman yung ex ko nun. So, yun. So, So, siya yung parang bumubuhay sa'yo, ikaw oo, bumubuhay sa tsaka pamilya mo. parang lagi ako ng walking on eggshells kasi tuwing sweldo 'pag magbibigay na ako sa pamilya ko, alam ko na nakasimangot na siya na parang dapat pera natin 'yan, eh. Oo. Oo, Dapat pera natin oo. 'yan, dapat hindi ka nagbibigay sa magulang mo, eh. May gano'n siyang ano. So, parang Mm. ako naisip ko, "Tangina, wala, eh, kailangan ko magbigay." So, lahat 'yun ano 'yun, niluluno ko lahat 'yun na lahat ng mga sinasabi sa'kin na ganito, parang sa'kin, hindi puwede. Kasi nag-agree Oo. tayo na ano, eh, na, sige magpaasawa tayo, ganito, ganito. Nag-agree Pero tayo na hindi ko responsibilidad mo. puwedeng iwanan yung Mm. responsibilities ko sa pamilya ko, eh. Oo, oo. So, yun. So, gano'n na hanggang ang kinaganda lang nun, ang magandang nangyari dun is parang yung mga kapatid ko, yung dalawang kapatid kong mas bata sa'kin, parang Mm. mas napag-isip-isip nila, "Tangina wala na si Tristan, kailangan Oo. nating magkayod-kayod dito dahil medyo wala na tayong kumbaga anong mangyayari sa'tin." Parang gano'n. So, nawalan sila ng safety net. So, ang ibig sabihin, nung nung time na nagloloko sila, yan pa yung hindi ka pa kasal? Hindi pa, hindi pa. Ta's nung nagpakasal ka na, tumino na sila dahil yun nga wala na silang Ah. safety net, okey. Tapos yun nga, nakulong na yung kapatid ko nun, so wala ng adik sa bahay. So, Oo. biglang sabi sa'kin nung dalawang kapatid ko, "Gago, tangina nag-asawa ka kaagad. Tingnan mo, wala na dito si Ronald. Sarap na ng buhay namin dito." Sabi ko, "Shit, tangina." Kaya nung naghiwalay naman kami nung ex ko nga na yun, nag-ano na, umuwi ulit ako sa amin. So yun yung nangyari. Pero yun nga, sa'kin hanggang ngayon nagbibigay pa rin ako sa tatay ko. Na yung Oo. rent niya sa bahay, yung pag-message sa'kin Oo. na kailangan ko ng ganito, bibigay pa din ako. So nangyari lahat na kaming tatlong magkakapatid, hanggang ngayon nagbibigay pa rin kami kahit ano hindi kumbaga naging ano na lang, naging norm na para sa'min. So para sa'kin kunyari may nakikinig nga dito na nagsusustento pa rin sa magulang. Oo, hindi siya tama na hindi natin responsibilidad yung mga magulang natin, pero ano, eh, um, ano siya, eh, Sa tingin mo ba part siguro ng culture yan? culture, eh, oo, eh. Part ng Well, culture natin? no? Sa tingin mo part ng Feeling ko culture part natin ng yan? culture natin, eh. Siguro maganda kung magbibigay man kayo, magtitira kayo para sa sarili rin ninyo. Huwag ninyong ibigay naman ng todo bigay, alam mo yun? Maski Yun nga, papaano magtira ka para sa sarili mo, tsaka huwag mo isumbat. Yun yung oo. ano, binigay mo na yun, eh. Actually, kung ano, kung matatanda mo Tristan, merong thought experiment or isang scenario akong tinanong sa'yo dati na Hmm, may dalawang mag-asawa tapos meron silang negosyo. Yung babae, similar do sa kinukwento mong sitwasyon na yung babae, ano siya, nag, siya yung sumusuporta sa pamilya niya. hmm. Tapos yung kita nila ng mag-asawa doon sa negosyo nila, napupunta sa pagsusustento doon sa ano, doon sa family ng babae until maubos yung capital nila. So, ang magiging tanong doon, kung ikaw si lalaki, anong gagawin mo? Dahil nagbibigay yung asawa ko sa pamilya niya. Oh, oh, pero ito, negosyo to kumbaga Mm. common funds kayo. Isa lang yung source of income nyo, which is yung negosyo. Tapos pinapaikot nyo lang yung pera, tapos yung capital nyo mismo, napupunta na sa ano, sa family ng babae. Eh, dapat hindi yung kapital mo dapat hindi lahat mapupunta dun sa ano, Ayun. kasi Ayun. ano, Mm. eh, yun nga kaya nga 'di ba sabi ko dapat maski Mag, papaano isipin mo pa mag-iwan din yung ka. sarili mo, mag-iwan ka para sa Mm. sarili mo kasi parang kunyari ngayon,
as much as I want to, na gusto ko talagang mas makatulong pa dun yung sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas Hmm. or yung as much as possible gusto mong tumulong, hindi all the time na tumutulong ka or hindi all the time nagbibigay ka. Kasi ano, eh, parang ang nangyayari kasi minsan nagbigay ka ng minsan, ang nangyayari 'pag tuwing may problema sila, ikaw na yung lalapitan. Ayun pare ang hirap nga. Ganyan din yung ano, eh, ganyan din yung tatay ko. Mm, Kasi yung tatay ko, siya naman parang ikaw din, nagsusuporta sa mga kapatid niya na nagbibigay ng allowance every month. mm, Tapos hanggang nilalapitan din siya for other expenses. Na parang ayun. kaming, kunyari ako, parang iniisip ko, ba't ako walang allowance? Hindi, pero ang weird lang kasi dahil yung mga yung mga kapatid niya, ine-expect namin na dapat yung mga anak niya yung ano, anak nung Oo, katita namin yung tumulong. Bakit yung tatay ko? yun So, nga ayun. yun nga yung malupit kasi yan ganyan nangyayari yung sa'min ngayon, sa sitwasyon ngayon. Eto nga ano, eh, pinsan pa ng nanay ko, eh. Layo ah. Ang layo ng Message degree of sa'kin na oh. ganito, may sakit ako, blah, 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 blah. Hmm. Parang may mga sad stories, ganyan. Mm. Tapos siyempre, maawa ka, padalan mo. Tapos magugulat ka tuwing na lang magme-message sa'yo, "Kamusta na kayo?" Ako naman lagi, "Uy, okey naman po, blah, blah, blah." Ta's babanatan na ulit ako, sad story. Nanglitan. So, um, umabot na lang ako sa point na ginawa ko naka-ano lang, naka-restrict na lang para hindi ko na nakikita. Sa'kin kasi ano, eh, madali akong maawa, eh. 'Pag nakita ko kahit naiinis ako, pagbibigyan ko na lang din kasi ano, eh, um, yung lagi kong naiisip dumaan din ako sa ganiyang sitwasyon, eh. Na Oo. nangangailangan ka, eh. Pero minsan nga naisip ko medyo abuso na din. So nangyayari, Hmm. ginagawa ko naka-restrict na lang para hindi ko na lang nakikita. Kasi 'pag nakikita ko, hindi ko rin natitiis, eh. Tsaka parang nabo-bother ako pagka hindi ako nakatulong, parang gano'n. 'Yun yung ano ko, eh. So 'yun, mabalik nga din tayo dun sa topic natin na pang-ano, na kung sa pagiging, insurance. Sa'kin, siguro sa'kin hindi hindi siya issue. As Hmm. long as na wala ka pang sarili mong pamilya. Oo. If you're still, single na, oo, fine nag-uumpisa ka sa buhay mo, pero yun nga wala ka pa namang pamilya ta's kailangan ng pamilya mo ng tulong, siyempre tulungan mo. Pero kung may pamilya ka na, of course, your own family comes first. Pero may mga ibang instances na medyo paano ba, medyo delikado 'yan, Kasi like for example, may kakilala ko dati, hindi na siya nakapag-asawa. Kasi katulad ng sinabi mo, wala naman siyang pamilya. So puro suporta siya sa family. In sa sobrang support niya sa family, hindi na niya naisip yung sarili niyang kaligayahan. Parang Oo, inisip niya na, hindi, dapat unahin ko nitong family ko. Which is, hmm, feeling ko admirable siya. oo. Which is, pero parang iniisip ko, paano yun? Parang hindi mo na na-enjoy yung yung pinaghirapan mo. Lalaki yan, lalaki. Babae. Babae. Yung mga lalaki naman, mga walang kwenta naman mga Baka yan wala eh. baka kasi baka kasi walang kompas na tumutok sa kanya kaya Ah. hindi, Wala ba? baka naman kasi well, madalas nga napapansin ko ganyan din nga, eh, yung iba ano, eh, nagi-guilty sila because they're being ano, selfish. Oo. Na parang ako, sa'kin ganyan din yung nararamdaman ko, eh. Minsan, eh, kung yun dun dati na parang, "Tangina selfish ko." Parang gano'n. So, minsan parang nangyayari nga, hindi ka makapag-risk ng trabaho, wala kang legroom kasi iniisip mo, "Pucha, hindi ako makalipat dun sa gusto kong trabaho kasi,
'pag nag-umpisa ako dito ang mangyayari sa'kin, mawawalan mawawalan ako ng pera, hindi ako makakapagbigay sa pamilya ko, parang gano'n. Mali pa yung spelling ko ng shellfish. Ayun, pero kasi ang so may mga iba't ibang 'di ba, yung sa'yo kasi ano, eh, sariling kusa mong I mean, parang duty mo, eh. Nafi-feel mo na walang pumipilit sa'yo. Pero Mm, naawa ako sa mga ano, yung mga iba alam ko may mga iba akong kaopisina na talagang hinihingan sila ng magulang na, "O anak, yung paano ba yan, si Tita Babylin mo, nag-Hong Kong daw sila last month. Kailan ba tayo pwedeng mamasyal din katulad ng tita mo?" putang ina, Or gago 'yun. o parang may mga ibang ganyan. Yung ano, yung medyo bata-bata pa ako, Mm. may mga ka-office mate akong ganyan na yun, nai-stress lang siya. Putya, talaga Ay, 'yun yung sinasabi ng magulang niya na parang oo, um, yung bisyo na, yung ayun yung parang vision na leisure na pare. lang, hindi yung mga basic needs. Oo, hindi basic needs. Tangina, okey pa pala yung tatay ko, eh, yung tatay ko kasi nag-aaksaya lang siya ng tubig, eh. Medyo mamura-mura pa yung ano 'no, Oo, tubig. nag-aaksaya lang ng tubig yung tatay ko ta's nagagalit ako dati. Kasi nagdidilig siya kahit umuulan, eh. Ayos yung trip na yun, ah. Putang ina, akala ko nga feeling ko nga baka nagda-drugs din yun, eh. Hindi, pero yun ang medyo ano pare, medyo nakakaburat yun. Yung meron kang gustong bisyo, magulang ka, tapos meron kang gusto na parang kapritsyo mo, yun ang ipapasok mo sa anak mo. Ipapasa Pero mo yung gastos sa hmm, anak mo dahil, ano mo naman, pa-Hong Kong mo naman ako, pa-ganito mo pero ako." oo, at tsaka ano, tawag dun, ayun yung may mga instances sa ganyan ta's may mga iba akong narinig na issue na feeling niya hindi na siya makakapag-asawa dahil nga yung ano, yung magulang niya may sakit, kailangan niya Walang ipag-aral pa yung mga mag-aalaga, anak niya. Oo, ay yung anak niya, yung mga mga kapatid kapatid niya. niya, oo. Kaya iniisip ko pagdating dun, meron bang choice na mag-ano, na iwanan Meron naman, yung eh, puwede pero naman parang ano, talaga, eh, eh. Pero pero yun parang nga, mas nakaka-guilty, 'di ba? Parang kailangan mo lang nakaka-guilt. harapin yung ano mo, yung guilt mo and kailangan mong harapin yung kasi ganito yan, eh, it's either, maging selfish ka, think about yourself, and magawa mo yung kailangan mong gawin sa buhay mo, pero iiwan mo yung magulang mo or iiwan mo yung mga quote unquote responsibilities mo, pero magagawa mo lahat ng gusto mo. Pero yun nga, may guilt ka or magpatalo ka dun sa guilt mo, ibigay mo yung lahat ng kinikita mo dun sa magulang mo or yung responsibility is buhatin mo lahat. Pero yun nga, isa-sacrifice mo yung sarili mo. Parang medyo medyo ewan ko, sa'kin medyo mahirap yun, eh, kung mangyari parang wala yung tumanda ka na dahil Hmm, kailangan mong pa-graduatein lahat ng kapatid mo. oo. Hindi naman ako Eto yung umabot sa point na gano'n. Buti na lang. eto yung buti na lang naka-graduate yung mga kapatid mo 'no. Pero ito kasi Tristan, kasi bunso kasi ako, eh. Hmm, So, yung sense of responsibility na alagaan yung magulang, alagaan yung mga kapatid, parang sa akin totally, to be honest, parang wala ako nun. Parang lahat ng mga responsibility ko na alagaan is nakatutok lang sa anak ko. mm. Ngayon, dahil wala nga akong ano, kumbaga sense of responsibility sa mga magulang ko tsaka sa mga kapatid ko, ikaw ba nung ano, ah, paano
paano mo na-develop yung sense of responsibility sa magulang mo tsaka sa mga kapatid mo na parang, ay, tangina, kailangan kong pagbutihan tong trabaho ko para may makain naman or may pang baon naman tong mga kapatid ko. Sa'kin, hindi ko alam, eh. Parang Parang ang built-in na. ewan ko, parang kasi yun lang yung meron lang sa'kin parang may di ko naman masasabing konsensya, pero parang May ang naging feeling. oo, parang meron akong may yun naging feeling sa'kin na parang, "Tangina, kailangan ko ayusin 'to." Kasi ayokong maging ganitong sitwasyon namin forever. Parang yun yung sa'kin, eh, ayokong ma-stuck sa ganitong sitwasyon. Na parang Pero yun, hindi ko yun yung iniisip ko lagi na parang hindi ako tatanda ng, um, ayokong kumbaga, ayokong maging mahirap, parang gano'n yung thinking ko. Ayokong ma-stuck sa kahirapan. pero nung time ba Ambisyoso na kasi ako, yun yung ano sa'kin, sobrang ambisyoso talaga kasi ako. So, mm, baka dahil dun, baka medyo yun nga, may pagkaambisyoso talaga kasi ako, na aminado naman ako, eh, and inggitero rin kasi ako. So, in a good way na 'pag may nakita akong maganda sa ibang tao, isip ko maganda yung ganito, gusto ko gano'n din ako. Then gagawin ko yung lahat para maging gano'n ako. pero na-feel mo ba na na kunyari nung tinutulungan mo yung parents mo, nung ikaw yung nagpro-provide para sa kanila, nafe-feel mo ba na, tangina, kailan kaya matatapos 'to? Or tumagal ba ng gano'ng katagal para maisip mo na kailan kaya matatapos 'tong kalbaryo ko na 'to? Ang naisip ko yun na parang, kailan matatapos 'to? Forever na ba 'to? Hanggang ngayon nga naisip ko pa rin yun, eh, sa tatay ko 'no, forever na kaya 'to? Ay Patay na naman siya, ako kay papa. yung kinikita mo naman diyan sa pinapadala mo, eh, parang So iniisip ko, forever na kaya 'to? Forever kaya 'to? oh, Sabi ko, eh, ang sa'kin kasi, ang naisip ko lagi, 'pag wala na sila, magiging regret ko yan, eh. oo. Ayokong mabuhay sa regret, na parang 'pag meron kang ginawa 'pag meron kang ginawa, ibigay mo yung best mo. Kasi pagka hindi mo binigay yung best mo dun sa ginawa mo ano, eh, 'pag 'pag tinignan mo ulit yun ano, eh, parang meron kang ganong feeling lagi, eh, na pagka hindi ko Mm. ginawa yung best ko dito, 'pag binalikan ko 'to, meron akong pagsisisi lagi. So, yung Ah, pag-support dun sa pamilya ko dati, parang naisip ko, ibibigay ko yung best na kaya ko hangga't kaya ko. Para 'pag dumating sa point na babalikan ko 'tong mga sitwasyon na 'to, ang no maiisip ko is regrets. oo, no regrets, binuhos ko lahat. Wala kayong masasabi na hindi Wala ko din silang binuhos lahat. masusumbat, oo. Oo. So yun, siguro medyo selfish reason din yun sa'kin dahil ano naman yun, eh, yun kasi ayokong magkaroon ng regrets. Personality mo 'yun, eh, oo. Siguro, oo, baka yun din, hindi yun, hindi ko ano, hindi hindi ko rin alam yung sa tanong mo hindi ko rin alam paanong isasagot, eh. Pero yun nga daw sabi dito ni Mo Iglesias sa ano, depende rin sa naging mabuti ba yung magulang mo sa'yo. Siguro tama yung sabi niya, eh, ano din, eh, nakita ko rin kasi yung mga sakripisyo ng nanay ko. Hmm, So, medyo dun ako nagba-bank on. Parang yun din yung naging bangko ko ng ano, eh, ng pag-asa nung oo. nakita ko na parang walang-wala kami. Nakita ko nahihirapan din siya. So, parang dun ako kumukuha nung parang hope sa nanay ko dati, yun. Kaya parang siguro baka kaya meron akong ganong ugali na, um, yung feeling mo accountable ka dun sa mga kapatid mo, hanggang ngayon kunyari may nagiging ano yung nagiging problema yung mga kapatid ko, ano, eh, bothered ako, eh. Eh, Sinasabihan lang ako kasi ng misis ko, "Wag ka ng makialam." Baka eh, mag-away kasi kami. ikaw yung pinakakuya nila kasi medyo dysfunctional yung Oo, panganay niyo, eh. yun nga, yun nga. Oo, pero nagfe-Facebook yun sa bilangguan, Ah, seryoso? Oo, gago binlock ko na nga kasi nga tawag ng tawag sa ano, eh, sa Facebook Messenger.
Nag-Patreon daw. Hindi, yun yung ano. Pero yun nga, sa mga nakikinig, kunyan, nagsusupport kayo sa magulang ninyo or sa pamilya ninyo. Siguro, as much as possible, yung mga basic needs, walang problema yun eh. Basic Mm. needs yun, bigay ninyo. Pero yung kung ang dinidictate na sa inyo ng magulang mo is, kunyari tatay mo gusto bumili ng motor, tapos nakahilata lang naman siya Ano? maghapon. May Bilang kakilala mo ng akong ganyan. tricycle para bumiyahe. Putang ina. May ganyan ako pa. Yung ano, yung tatay ng inaanak ko. Sorry, yung lolo ng inaanak ko, ano, nasanay na yung asawa niya yung nagtatrabaho. Mm. So, buong buhay yata niya, bum siya, tas yung asawa niya yung nagtatrabaho. Putang ina, Tapos ayun, nagpapalaki lang ng bayag. oo, tas ayun, wala siyang ano, wala siyang ginagawa na gano. Tas nung nag-resign na yung asawa niya, yung panganay na lalaki naman yung ano, yung hinihingan nila ng ano, ng sustento para sa sasakyan, para sa bahay. Tas yung dalawang anak, yung dalawang kapatid nung kumpare ko, parang nabuntis. So, sinusustentuhan din yung Sustentuhan ano. niya rin. Oh. So, pag ganyan, sa tingin ko, Oo pwede nga, naman eh. sigurong Oo, puwede naman magreklamo bitawan na kung yan, di ganyan ba? na yung sitwasyon. Hindi, pero na ano rin, ma ma minsan kasi kunyari 'pag pamilya mo, madalas malambot yung ano mo, eh, yung puso mo, eh. Oo nga eh. Siguro sa atin, madali natin sabihin na huwag mo nang suportahan. Pero kapag andun tayo sa kalagayan na 'Pag yun, nandun ka na sa sitwasyon nila parang ang hirap, eh. Lalo na kunyari oh, yung madalas yan nangyayari sa mga babae. Yung iba nga, yun nga, tama nga yung sabi mo, yung iba hindi na nakakapag-asawa. mm. Kasi dahil nga sa yun nga, halos lahat binibigay na nila sa pamilya niya. So, parang ito sabi nito dito sa chat, oh, sabi ni Sunny, "We need to support if kaya naman and bigay ang gusto. 'Pag nawala sila babalikan mo yung moment na yun na sana binigay mo. Kikitain mo pa din naman yung pera, tsaka yung time na napasaya mo sila, hindi mo na mababalikan." Yan ang mga ano, yan yung mga minsan na umaano rin sa'yo, eh, sa isip mo, eh. Tatakbo rin sa utak mo yun, eh, parang paano yan? Ito, gusto ko yung sinabi ni Mark D. Na pag ikaw naman daw yung may kailangan, tapos di ka matulungan, tangina yung lahat, tayo yung lahat relatives. 'Di, totoo yan, yun din yung ngayon, ito yung lagi kong katwiran, na parang sa'kin, "O sige, tulong, tulong, tulong." Pagka napipiko na ako, minsan siyempre napupuno ka din, eh, na mga ganyan. Mm, Sasabihin mo din, eh, paano naman pagka ako yung nawalan ng trabaho? Sino tutulong mm. sa'kin? Wala naman akong ibang aasahan, eh. Wala akong safety net na kagaya ni Ingo. May bakanting kwarto dito sa bahay. 'Di, yun. Actually, yun yung actually naiinggit ako dun sa mga ano, sa mga tao na may safety net. Kasi ako never ako nagkaroon ng safety net. Ang safety net ko yung misis ko. Kasi siya yung may trabaho, eh. Dati may safety net din ako, pangalan ng misis ko eh. Ay, safety net. Sorry, sorry. Gago. Oo nga, puwede sleepover na lang tayo diyan sa inyo, pillow fight tayo. Oo, LAN party pa eh. Eh, yun nga. Pero yun yung siguro nung bata ako, nung ano, yun yung parang iniisip ko, maganda sana kung nagkaroon ako ng safety net. Dahil ano, um, yun, yun yung, um, tawag dito, yun yung parang nagbigay sa'yo ng wiggle room, eh, para makapag-take ka ng risk, para Mm. masunod mo yung plano mo. Kasi ako pare hindi ko naman talaga balak maging IT. Sinabi lang kasi nila malaki daw suweldo ng IT. So Totoo nag-IT naman. ako. Well, actually nag-IT ako kasi yun lang yung Maikli maiksing pila. nila, yun lang. Tas sabi nila, malaki suweldo niyan. Sabi ko, "Oh, sige, okey." Tangina yun pala
Hirap pala, putang ina. Pero sorry, ito, last na hypothetical question. Well, not hypothetical question, pero ito yung isa sa mga advice na nabigay ko na sa tingin ko hindi naman nasunod. So ito yung sitwasyon nung kakilala ko din na siya yung breadwinner ng family. Tapos sinabi ko na baka naman para mag-progress ka sa buhay mo, baka po pwede mo muna silang hindi bigyan ng pera for about a year or two. Tapos pag na kapag lumaki na yung sweldo mo or naging successful na yung negosyo mo, edi sama silang tulungan. Sige, Pero hindi ko alam kung hindi ko alam kung tama yung advice ko or kung I mean sa totoong buhay ba is ganun ba pwede mangyari na babalikan mo na lang sila para tulungan pag establish ka na? hindi. Kasi may mga nagsabi na rin sa'kin ng ganyan dati. Ah, Parang talaga? baka puwede naman, baka puwede bigay mo, magpahinga ka muna ng bigay mo sa bahay ninyo. Hmm. Kasi ang tagal mo ng nagbibigay, eh. Bigay na Pero bigay ka ng give na bigay tas give. give na Sabi ko bigay na hindi, bigay. hindi kasi ano, eh, paano ko bang i-explain 'yan, putang ina? Ano, eh, parang hindi pa hindi sa'kin lang, siguro sa'kin kasi parang hindi ko kaya yung ang magiging pakiramdam ko is tinalikuran ko yung pamilya ko, eh, yun. So yun pa rin yung naging feeling pa rin. Oo, yung naging feeling. So, Ito gusto parang ko yung sinabi ni Doc Mo. si Doc mo Gastusin mo daw feeling ko mismo, gastusin sa spakul. Ano feeling mo kay Doc Mo? mahilig sa ano 'yan, mahilig mag-spakul 'yan, si Doc mo. Si Doc Mo Iglesias. 'Di, pero yun totoo 'yan. Lalo na kunyari 'to sa malamang 'tong sila ewan ko dito 'tong isingit ko lang 'to sila yung mga edad nito nila Jasper Reyes ng 25% Podcast. Mga 25-year-old 'to, eh. Siguro sila yung yun yung mga taong nakikita ko ngayon, yung mga pamangkin ko mga kaedad nito nila Jasper, eh. Yung Yan yung mga umpisa pala nagpo-post, yung career. oo, mga tipong nag-uumpisa pa lang yung career tapos, sila yung maraming sinasabi na ano na, um, natatawa ako sa mga comment sa chat. Sila yung mga ano, sila yung marami hindi ko nilalahat pero yung age, group nila yung ngayon, yun yung mga maraming nagko-comment about sa pagbibigay sa magulang or yung pagsusustento sa magulang. Yung mga malalapot pa daw yung tamod. Yan ang 25% podcast, pakinggan ninyo yan, um, malapot yung tamod niyan. Sa Hindi, tingin ko dapat ano, ito na yung natin, wrap up na tayo, Tristan. oo, kasi nagiging machong tsismisan na 'to. Hindi ano, yun sa'kin, kung siguro, um, siguro kunyari mauulit-ulit lahat, babalik ako sa Oo, past with my oo. mindset May na babaguhin ka ba doon sa feeling ko wala akong pagsustento? babaguhin, eh. Same pa rin yung gagawin ko, Okay. magsusustento pa din ako and, Itatago mo lang yung mga gamit mo ng mas itatago mabuti. ko lang ng mas mabuting mga gamit. Tsaka ano din, medyo ano din, eh, sa'kin kasi, medyo corning pakinggan yung lahat ng binibigay mo naman na tulong sa pamilya mo, ano yan, laging may balik na biyaya sa'yo yan galing sa langit. Kumbaga langit points yan para sa'kin. Tangina naging para akong si Makoy, putang ina ang corny ko. Napupunta ko yata sa impyerno. Pero sorry, disclaimer sa mga nakikinig. Kung mapapansin nyo si Tristan yung meron siyang struggle sa buhay. So sa akin, wala. Kasi wala naman talaga. Pero ano,
ayun, wala talaga akong mako-contribute pagdating dito eh. Dahil yung Ay, tangina ba't ito yung pinili mong topic, hayop ka? hindi. Meron lang ako, no, yung mga kwento lang ng mga kakilala ko pagdating sa ano, sa Hindi. Joke lang. sa investment, yung ginawang investment yung mga anak. Hindi, Pero pero yung sa totoo yan. first, Hindi, ano kasi yan eh. Mahirap yan pare kasi ano eh, medyo yung 'pag ginawang investment yung mga anak. Kasi tayo ngayon, hindi natin gagawin yan eh. Ako hindi ko oh, gagawin yun na gagawin ko yung hihingi ako sa mga anak ko ng pera mm, na ire-require ko yung mga anak ko na bigyan ako ng sustento. Hindi ko pa rin gagawin yun dahil ano eh, alam ko yung ano, yung struggle eh, na tangina may sarili na akong buhay, kailangan ko pa siyang suportahan 'tong gago kong tatay, parang gano'n eh. Hindi, kunyari yung anak ko, sinasabi sa'kin, oo, oo. "Suportahan ko pa 'to, eh, ayun na gago 'to, eh, podcast lang 'to dito tapos bibigyan ko pa siya ng mic, babayaran ko pa yung internet niya." Hindi ko i-re-require sa mga anak ko yun kasi ang gusto ko, ang goal ko as a parent is maging established yung mga bata, maging established Oo. sila on their own. So, kung ire-require ko sila na tulungan pa nila ako sa mga daily ano ko, expenses, tangina hindi ko sila natulungan ng maayos na maging established sa sarili nilang buhay. Hindi ko Mm. binigay yung lahat ng, ng anong tawag nito, lahat ng, um, ah, Opportunity. opportunities sa Oo. kanila, yun. Eto, ano ba sabi Ako, mo sa go. ang mako-contribute ko lang diyan ay kunyari yung anak, kunyari sa may anak nyo, may, sorry, kunyari bata pa yung anak nyo, kung gusto niyo magkaroon ng insurance talaga, bumili na kayo ng literal na insurance. Like do sa product sa Sun Life. Kasi habang mas bata pa yung i-insure nyo, mas mababa yung premium na babayaran nyo. So, ayun, at the same time, at least, well, I mean, kapag, kuya, sa edad natin, Tristan, parang dapat hindi na din tayo umasa sa mga anak natin na sila yung magiging bahala sa future natin. Dapat tayo pa rin yung bahala sa future natin. Kasi Hmm, yung mga anak naman natin, wala naman silang choice na mabuhay eh. oo, Kumbaga, tangina, choice natin as a parent eh, pinutok na mo nga lang sila, tapos tumirik yung oo, mata mo, 'di ba? nakalimutan na eh. Sinabi ng ano eh, Sabi ng bunutin, ikaw yung hindi bumunot. din eh. Oo, tigas ang ulo eh. Ayun. Basa tayo Ayun. dito ng mga comment, Ito, sabi nito ni Jasper Reyes of 25% podcast. Pare puwede na ba ako sa The High Point? Hindi ko kaya accent nila, eh. Pero ayun nga, 'di ko naging mindset yung gano'n sa nanay ko, pero ang gagawin ko, puputulin ko na ang gano'ng culture pagka nagkaanak ako. Hindi, medyo ano, hindi talaga. Sa'kin yun nga, kailangan sa edad natin, yun nga, plan for our retirement. Yung hindi lang yung todo gastos ka, todo good time ka, na gawin mo medyo lalo naman ngayon maganda na yung mga trabaho ng mga tao ngayon, eh. Maganda na rin yung mga kitaan ng mga tao ngayon, eh, sa Pilipinas, dito sa Mm. Australia. Hindi mo Alam mo nga, masasabi na ano, eh, 'di ba, na hindi ka nabigyan ng tamang pagkakataon. at saka ano, nakakatuwa ngayon kasi wala na kaming makuhang kasambahay. Kasi lahat ng mga tao eh, may mas malaking paraan para kumita eh. At Oo, hindi, which is, ayun, which is maganda sa atin dito sa Pilipinas. hmm, Hindi nga lang maganda sa akin, pero as a whole, maganda mm. siya, reflection na madaming Yung opportunities. yung mga nagkakatulong ngayon nag-o-onlyfans na, eh, Okay, nagti-TikTok, no? TikTok, eh. Totoo, may mga kitaan na maganda yung mga kitaan. So, kunyari kumikita ka na ngayon,
ano din, mag-plan ka rin for your future para at least yung cycle nga maganda ma-break din. Feeling ko mabe-break na din naman yung cycle na yan. Lalo na sa mga mga kabataan ngayon. Mas maganda din naman yung thinking nila. Hindi naman ako against sa thinking nila na ayokong maging investment, ganito. Oo, ayaw mo talaga maging investment. Pero yun nga, as much as possible, maski pa paano tumulong ka sa magulang mo. Wala namang kung ikaw nakikinig ka dito at sumasama yung loob mo sa pagtulong mo sa magulang mo, bigay mo lang yung basic needs nila, pero magtira ka pa rin sa sarili mo. Hindi naman nila nire-require kung nire-require ka na nilang ibigay mo is 100%, bigay ka lang ng 20% o bigay ka na lang ng 25%. Parang yung Yun, parang podcast si nila Jasper Reyes. parang si Yun. Jasper Reyes ng 25% podcast. Tsaka si Loloy na mahaba ang putotoy. Oo, Tama ba? Loloy na malaki ang putotoy. Hindi yun, At saka kung kung kagaya ko naman kayo na wala naman masyadong struggle pagdating sa pagiging breadwinner, kapag kunyari, pag meron mga special occasion katulad ng Father's Day, i-treat niyo naman yung tatay niyo. Oo. Kahit paminsan-minsan. Putang ina, parang wala nang kwenta yung mga tatay para sa inyo, tangina niyo, eh. Hindi, Father's Day na sa Linggo sa Pilipinas, 'di ba? Oo, tama yung sa linggo. Maganda yung suggestion ni Ram, dalhin niyo sa Parisan. Matutuwa yun sa matutuwa yung mga tatay niyo pag dinala sa Parisan. Oo. Kasi yun naman yung mga trip nila eh. Small things para sa mga tatay ninyo. Hindi naman niya kailangan maging magarbo kasi mararamdaman ng tatay, so cheesy. Hindi ng mga tatay na, Oo. cheesy naman ito. Ano lang, Eh, bigyan mo lang pera or ano lang, yan bigay dali mo mo sa pang Parisan. sugal. Bigyan Oo. mong pansugal. Okey Pang na tong yun. eats lang. Oo. Yun lang. So ano pa ba? Magbabasa tayo ng Linggo, ng mga Ito nag-comment pare. sa episode Ito, natin kasama si Tito Franco. sige, basahin natin kay si Harvey Mora. Tristan Ting, sobrang honest ng opinion mo, which is sobrang madaming nakaka-relate. I'm not a father myself, but on the same situation, gagawin ko lahat ng sinabi mo about being protective sa anak na babae. Hindi ko nakita yan, Saan mo Nasa nakita yung publish. comment na yan? Publish tab. Nasa publish tab. Pinablish mo na? Yun Oo. pala, eh. Si Harvey Mora. Uy, salamat Harvey Mora, Mag-comment ka ulit dito, Eto, susunod. Walang tapon na episode from 1 to 13. Lagi ko inaabangan kung may bagong release. From Machong Chismisan nung NMF TV pa sila at YouTube to 3040 podcast. Hanggang napadpad ako dito. Kudos. Ito si Miggy C. Tapos si J. Cruz. Si J. Cruz, Uy, J. Cruz. kilala natin to. Gandang pakiramdam sa mga tatay na ganitong podcast that gives different experiences to let them know na hindi sila nag-iisa sa mga struggles, trials, and tribulations nila bilang tatay. Thanks. Uy, thanks din, J. Cruz. Eto. Ako na ba ulit to? Sige, ako na. Feeling ko si si Tristan isa. Si Si Tristan Tristan, M. putang ina kasi, ang haba ng apelyido. Tristan Manluyaw. Manluyaw. Si Tristumbero. Mga paps, medyo tinamaan ako dito, OFW din ako. May anak din ako. Yung isa ay biological baby girl ko, 8 years old, turning 9 na sa June 16. Uy, happy birthday sa anak mo, Tristan. Yung isa naman ay stepson ko, 20 years old na may bipolar disorder. Uy, salamat, mag-comment ka ulit. Eto, ito si Liza Gultiano. basahin si Liza. Nag-follow sa atin to sa Instagram, Basahin mo? Oy, magbabasa kay Liza. Sabi ni Liza Gultiano, super relate. I am an OFW before pero wala pang anak that time. And now it's hard to be an OFW wife. Lalo now we have a child with autism. Medyo mahirap kasi the parenting decisions are done by me mostly. Ayan, Tristan, naalala ko. Pwede natin gawing topic to. Ayan. Sige, pwede. So ba, guess Salamat, na natin to Liza.
Si Liza eh. Magparamdam ka, Liza. Kung gusto mo mag-guess, oo So, nga. mag-guess dito. Paramdam ka lang. Message ka lang sa amin. Hindi, pina-follow na niya tayo sa IG. Baka pwede May natin paano tayo? schedule. Sige. Tsaka ano pare, meron na tayong may TikTok na tayo May TikTok na tayo. TikTok na tayo. Yun. Ano nga, Mapapaskill na yung mukha natin sa oo ano. pare, pinaskill ko na yung, alam mo ba, kaka-post ko lang nung video sa TikTok meron Oh. tayong 508 views. Ah, seryoso? Oo pare, yung pinost ko na yung, ewan ko, may sinasabi ko eh. Yun, may pinost na ako na yung di ba sabi ko mag-post tayo ng malaking mga mukha. Oo. Pinost So, ko malaking muna. mukha yung Pinag yung malaking mukha. So, yeah, may 508 views na tayo. Tsaka meron na tayong 4 likes. Follow nyo kami sa TikTok din. Tsaka i-share ninyo yung TikTok. At Tatayhood Podcast sa TikTok. And same rin sa Instagram at Tatayhood Podcast. And sa Facebook at Tatayhood Podcast. Search nyo lang. Like nyo kami. Tapos i-follow nyo kami. Tsaka i-share nyo naman kami sa kasi gusto lang namin talaga yung alam mo yun, yung maramdaman lang din nating mga tatay na meron tayong, na we have each other's backs, na may nakaka-relate pa rin sa atin maski pa paano. Yun. Oh, Ingo, ano na? Hindi kasi, at saka sa lahat ng mga tatay, malamang belated Happy Father's Day sa inyong lahat, sa ating lahat. Oo, belated oo nga, kasi dito September pa yung Father's Day. September pa ba? So, hindi pa Father's Day dito, pero sineselebrate ko pa rin yung Father's Day sa Pilipinas. So, pero hindi ako nireregaluhan eh. September pa daw eh. So, yun lang naman. Ano pa ba? Wala na. Wala pang nagbago nag-message sa atin. Wala, nag-comment lang sa Spotify, no? Sa Spotify na sila nagko-comment eh. Oo, yun. Uy, This salamat sa consolidated. comment kayo, mag-comment pa kayo sa Spotify. Sasagutin namin yan. Tsaka yun, mag-message din kayo. Tsaka share ninyo tong podcast na to. Oo. Ayun, sige. Paalam mga papa. Salamat mga mama, mga papa. Hanggang sa muli. Kita kits. Bye. Bye-bye.